Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Napansin ko pati ako napapasok na ako ng mga anti-Norman na supporters eh. Di ba? Nararamdaman ko na silang dumadami. Anyway, meron lang finorward sa akin, no? So, merong nagva-viral ngayon, nagtitrending na post, no? Ito ay sa Whisper Club. Sabing ganun dito. Trending ngayon sa social media ang video clip ni Yorme Esco na iniisa-isa ang mga natanggap na donation nung panahon ng pandemic. Sa video ito ay makikita na nagpadala si FLM ng 250 sacks of rice. Hindi price, rice. 250 sacks of rice bilang tulong. Ngunit ang tanong ng nakarami, saan ba galing ang pera na pinangtulong ni FLM ng mga oras na ito? Sabi ganun daw ng mga netizen, galing yan sa mga OFW na nauto niya. Tapos nababasa ko dito, no, nakakakilabot yung mga response ng mga kababayan natin. Sabing ganun dito, di na po importante kung saan ang galing yun na itulong. Ang importante, tumulong ng panahon ng nangangailangan yung mga tao. Diba? Hindi naman siya ng uto kusa nag-donate ang mga OFW. Siyempre, vlogger siya, natural lang na magkaroon din siya ng kita. At yung sobra, yun yung pinatulong. Anyway, no, ito, I do believe, nagre-re-upload kasi si Sir Norman Mangusin ngayon ng mga videos eh. Puntahan natin yung channel ni Sir Norman Mangusin ha. Yung Mr. Caliber. Doon nang galing yan eh. Na-monitor ko din yan nung in-upload. Nag-subscriber kasi ako ni Sir Norman Mangusin. Andito yan, nagre-review siya ng mga ginawa niya nung pandemya. Katulad nito, no, rewind lang. So, ito yung pinapakita. Dito yata nang galing yung video na yan to. Yung mga old videos. FLM Mayaman Challenge. So, ang lakas naman ng audio, 'di ba? Mas maganda narinig namin si Yorme. Now, gusto kong maintindihan nyo, hindi naman edited itong video. Hindi naman siya edited. Meron ngang meron sinabi pinadala ni FLM 10 sako daw. Hindi rin edited yun. Nangyari yun sa magkaibang panahon. So ito, nagpadala ng 250. Pakita natin dito ha. Ito yung Francis Leo Marcos. Nagbigay po siya 250 sacks of rice. Kung makikita mo dito, ang dami naman tumutulong eh. Ayan o. Development, MNG Global Ads. 'Di ba? Hindi lang naman siyang tumulong doon. So unang claim na siya lang ang tumulong ng pandemya, debunk na agad dahil dito sa mga binabasa ni Yorme na na nag-donate, 'di ba? Now, yung isa dito, Sa lahat ng tumulong. ayan o, Mayaman Challenge, Francis Leo Marcos, 250 sacks of rice. 'Di ba? Tandaan nyo mga men, ano yung Mayaman Challenge na yan? Ano ang Mayaman Challenge na yan? Ito dapat yung unawain, no? Pagganahin natin yung utak. Ano yung Mayaman Challenge na yan? Ang Mayaman Challenge, yan yung i-challenge niya. I-challenge niya yung mga mayayaman para tumulong. So, ang tanong, saan nanggaling yung tulong? Sa kanya pa rin. Ito yung sinasabi ko eh. Ito yung matagal ko na sinasabi. Yung Mayaman Challenge kasi na yan, nawe-weaponize niya yan. 'Di ba? Hindi naman sa kanya galing talaga yung tulong sa mga kumagat do sa challenge niya. May natandaan ba kayong kumagat sa Mayaman Challenge niya? Natatandaan ko na lang si Makagago eh kasi siya lang yung naaalala natin kasi siya yung may issue kay FLM ngayon eh. Pero the rest, may naalala pa ba kayo? Ang dami nun. Kumagat sa Mayaman Challenge. Oh, panoorin natin mga men ha. Ito yung problema kasi nung ibang tao na hindi nila nauunawaan. Ulitin natin, wait lang, ulitin natin. Tama ha. Mayaman Challenge ang nakalagay ha.
Nagbigay po siya 250 sacks of rice sa lahat ng tumulong at tumugon. Ayan ha, FLM Mayaman Challenge. Hindi naman sinabi na mismong si FLM ang nagbigay niyan eh. Galing sa Mayaman Challenge. Pwedeng ang mangyari, yung kumagat sa challenge, ayun na magpa-mention ng name. Sometimes yung mga totoong tumutulong, ganun eh. Hindi na nagpapa-mention ng name eh. Alam niya yung mga mababait dyan. 'Di ba? Hindi na nga nagpapa-mention ng name. So, anong nangyari? Galing lang sa Mayaman Challenge ni FLM. Pero si FLM ba nag-donate? Tingnan natin yung mga participants ng Mayaman Challenge dati nun. Para maunawaan nyo, no? Ang dami nun. Tapos nung bandang huli, sinasabi, siya na nagpakain sa buong Pilipinas. Di ba, men? Ito yung nga yun, no? Ang paghahamon. Meron akong isang chapter niyan ng mga documentary. Chapter 2, ang paghahamon. 'Di ba? Dito na nag-start yung naghamon siya ng mga kababayan natin. Yung paikot-ikot siya. Oy, tumulong kayo, 'di ba? Ito na yung video na yon, yung paikot-ikot siya sa Kahit pa paano, meron ito na yung mga totoong tumulong. For example, ito no, yung kalabasa. Meron dito eh. Itong video na to ay galing sa sa mismong video din FLM. Pakinggan natin ha. Ito si Ma'am Rose Santiago, ang kalabasa queen. Sa kanya nang galing lahat ng kalabasa na naitulong. Pakinggan nyo sasabihin ni Ma'am Kalabasa Queen ha. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po muna si Rose Santiago po from Nevesia na nag-accept ng challenge po. Oh, nag-accept siya ng challenge. Kay FLM ba galing? Yung kalabasa? No. Nag-accept siya ng challenge. Ngayon, kilala nyo pa ba ito? Si Ma'am Rose Santiago? Hindi na. Ang nakilala nyo lang si FLM. O di kay FLM na lahat yan. Nagets nyo? Di ba? Meron pa dito may mga nag-accept ng challenge dito. So, ito sa post ni Mighty Manong kasi, andito yung listahan yung mga nag-donate sa humanitarian. Pero napapansin nyo, ayan babangon tayo humanitarian project of FLM family worldwide. Yan, ang mga nag-donate, yung mga OFW na yan. Pero mukha niya yung nakabalandra. Diba? Ito, kilala, si Ma'am Liza Paris, kilala nyo? Hindi ko na i-mention nun, mahirap na basahin yung mga tao dito eh. Si Sir Jojo de Guzman, kilala nyo? Hindi. Si Sir Rod Lionheart, kilala nyo? Hindi. Ma'am Remy Cudo, kilala nyo? Hindi. Ito, si Sir Nasukir. Kilala nyo? Malamang, dahil lumabas na siya sa interview ni Sir MG eh. Yan ang mga yan yung, at ito, yung winawagayway ni Sir Dong Batalan. Tapos sasabihin nyo, si FLM ang tumulong. O, puntahan natin ngayon si Sir Dong Batalan. Baka mamaya kasi, magiging patas ako. Dito, wait lang. Kasi pwede kasing sabihin nyo na itong listahan na to ay inedit lang ng kaaway ni FLM. Hindi, inedit nyo lang yan. Si FLM talagang tumulong. Tanongin natin si Sir Dong Batalan, totoo ba itong listahan na to? Sir Dong Batalan, totoo ba yung listahan? Tingnan natin ha. Kala nyo wala akong yan? Sinasabi niya nga na yan eh. Ito yung hindi naiintindihan ng mga tao talaga, Kaya importante kasi yung ito ayan Sir Dong Batalan. O di ba? Ito po yung project na yan ay na-register nyo ba sa government? Kasi nangihingi po kayo ng donation. Okay. Ito ba ay pinayagan ng government? Pero Tinatanong sila, nakahingi ba kayo, na-i-registro nyo ba yan? Aminado siya dito na hindi sila nakarehistro.
ang katwiran ni Sardong Batalan, Sir, nanghingi kayo ng donation. Hindi po kami nanghingi. Paano nyo po kayo Kung nagkaroon? kung- pusa daw, di ba, dun pa nga lang, paano magpapadala yan kung hindi kayo nanghingi? Ano yun, out of nowhere, biglang nag-isip-isip yan na magpadala kay FLM? Po kayo nagkaroon ng pondo? Bakit? O yan same listahan to, di ba? Print out ni Sardong Batalan. Ito yan eh. Babangon tayo humanitarian project of FLM Family Worldwide. Tingnan natin yan. Di ba, babangon tayo, yun din, ang nakasulat, project of FLM FLM Family Worldwide. Same din. So legit yung listahan ng mga ang katwiran ni Sardong Batalan dito kung ba't hindi sila nagrehistro sa SEC. Po kasi sir, umaaray ngayon yung ibang OFW at yung na na-scam sila ni Francis Leo Marcos. Pero dun sa sinasabi nila na fake na humanitarian yan at hindi kami kumuha ng lisensya. Kunting consideration sa common sense, no? Gutom na yung mga tao para kumuha ka pa ng lisensya. Di ba? Yun ang katwiran ni Sardong Batalan. Gutom na yung tao para ka pa kumuha ng lisensya. Hindi pwede. Kailangan talaga yung batas yun eh. Di ba? Gutom na daw yung tao kaya hindi na daw sila kumuha. Para bang ang pinalilitaw niya, hindi kakain ng buong Pilipinas kapag hindi sila nag-humanitarian. Di ba? Now, naiintindihan nyo na kung ano itong pinagmamalaki nila na 250 sack of rice daw na pinamigay ni FLM. Hindi nga si FLM na nagbigay dyan eh. Mayaman challenge yan. Di ba? Now, ang sasabihin ng iba, at least si FLM, hinikayat niya yung mga kababayan natin para makatulong. Di ba? Totoo nga naman, para makatulong, at least yun ang ginawa ni FLM. Pero sana naiintindihan nyo, yan na yung sinusumbat ni FLM ngayon. Yun na yung nangyayari ngayon. Ang tumanim na sa utak nyo, si FLM na yung tumulong, hindi na yung mga totoong tumulong, hindi na itong mga to. Di ba? Hindi na itong mga to. At dahil nakuha na ni FLM yung credit niyan, kay FLM na kayo humahanga ngayon, hindi sa mga kababayan natin na nag-sacrifice. Di ba? Kahit ako, pwede akong manawagan na oy mga OFW, pwede kayong tumulong. Di ba? Kaya lang, sometimes kaya hinangaan nyo na si Sir FLM dahil alam nyo talaga siya yung tumulong kahit hindi naman. 'Di ba? Hindi. Nakita ko talaga, sabi ni Sekyama, nakita ko talaga na may binigay si boss. O saan nanggaling yung pera ng boss mo? Ito yung mga sinasabi ng mga ng mga tao na hindi na importante kung nasaan galing yung pera. Importante daw nakatulong. No, importante malaman natin. O saan nanggaling yung pagtulong. O pakinggan natin si Inay Mary Ann. Tandaan nyo, sino ba si Inay Mary Ann? Si Inay Mary Ann ay nami-mention na yan ni FLM na close sa kanya. For example dito, naghanda ako ng timestamp eh. So timestamp na 10 minutes and 30 seconds. Dito sa recording na nilabas ni Sir MG, doon sa content niya na Norman Mangusim pinagbantaan ang nanay at kapatid niya. 'Di ba? Ito yung recording na aminado naman si Sekyama na totoo to. Kasi siya yung nag-record nito eh. So ito yung sinasabi dito. Yung magkausap dito, mag-ina, si Nanang Remy tsaka si FLM. Alam niyo ba na buhay ko na nakasalalay dyan? Putang ina, yung ginto-ginto na yan, kapag nalaman niya, ano mangyayari sa palagay niyo? Kaya yung depensahan? Mary Ann lang ang may sabi niyan. Si Mary Ann, walang ibang Diba? tao. Nami-mention na si Inay Mary Ann. Si Inay Mary Ann daw ang nagsabi niyan ng ginto. Kasi nga, nagwo-worry na si FLM, yung ginto na yon lumalabas na sa publiko kasi di umano, allegedly, yung gold bars na yun yung pang-akit niya sa mga katransaksyon niya. So, parang nagbiruan online yata si Nanang Remy tsaka si Inay Mary Ann regarding do sa ginto. Nagalit siya. Name-mention niya na si Inay Mary Ann dito
Then bali dito sa may timestamp na 12 minutes, tama ba? O 12 minutes ha. May sinabi siya dito eh. Dapat niyo ba ikwento yung ginto na yan? Dapat mo ba ikwento kahit kaninong tao yan? Hindi niyo ba alam na si Mary Ann, siya na lang ang natitira sa akin. Diba? Si Mary Ann siya na lang ang natitira sa akin kasi ang turing niya kay Inay Mary Ann, kapatid niya daw talaga. Yun ang pakilala niya, kapatid ko yan. Si Inay Mary Ann. Kapatid. Di ba nakikita niyo yung pattern? May mga tinatawag-tawag siyang kapatid ngayon. Nakikita niya na, kapatid ko yan. Kasi Bernard Chong, tinawag niya rin kapatid eh. Kasi yun yung way para makuha niya yung loob kasi. Para talagang ma-feel nung tao special. Uy, kapatid pala ako ni FLM. Di ba? So, nagdududa pa rin kayo dito? O yung may saksi tayo dyan na authentic itong recording. Dito naman sa video ni ini-establish ko lang kung sino si Inay Mary Ann kasi may papakita ako sa inyo mamaya. 'Di ba? Para malaman natin kung saan nanggaling yung yung mga pera. 'Di ba? Dito sa interview ni ni Sir MG kay Sir JC De La Cruz, ito yung sinabi. Na, uwian na. Ayun, then ito na, 'di ba? Pumasok na dito si Inay eh. Dito kami kay La Inay Mary Ann. Diba? Close sila dati noon, silang dalawa. Ito si Inay Mary Ann, ito si FLM. One time, 'di ba may mga kumakalat na leak audio? Yes, wiretap. Wiretap. Okay. Yan. Na may naglabas, ganyan. May mga ilang audio ron, leak audio doon na wiretap na nandun ako. Hindi mo nga ako Oh, Ikaw, Ito. sa video na narinig yun na, si Mary Ann na lang ang, ang parang kakampi ko, gano'n. Si Mary Ann na lang nasa akin. kaya depensahan. Mary Ann lang ang may sabi niyan. Si Mary Ann, walang ibang tao akong kausap kundi si Diba? Kinonfirm ni Sir JC De La Cruz yung authenticity nung video. Ay nung leak audio. So, na-establish na natin na si Inay Mary Ann ay legit talaga na kasama ni FLM before. Now, ito yung istorya ng bigas. Nagpa-interview yan dahil may nangyari, no, na napansin ni Inay Mary Ann na parang mali, na nahimik siyang umalis eh. Tapos nung umalis siya, tinira siya ng tinira. Same pattern ng ginawa kay The Kings. So ito na yung paglalahad ni Inay Mary Ann ngayon. Sila po ay nakaramdam na nakakaiba dito sa FFCI na to. Linawin natin naman sino man mangungsi ay siya ay si... Francis Leo Marcos. Sino po si Francis Leo Marcos? Si Francis Leo Marcos, ang sinasabi nilang pandemic hero, pero sad to say, I will declare it's not pandemic hero, it's pandemonic hero. Okay? Siya po yung nagbigay ng mga bigas. Ito, okay sana to eh. Okay sana to, kaya lang patay na to si Inay Mary Ann eh. Nagkaroon din ito ng issue. Nagkalubog-lubog din siya sa utang. 'Di ba? Kaya nga sinabi, 'di ba, ang mga dumidikit daw kay Sir Norman Mangusin ay minamalas. Ganun na nangyari kay Inay Mary Ann. Namatay na rin ito eh. Kung buhay ito sana ngayon, baka hindi na tuloy yung pagkaso niya dahil kinamatayan niya na. Demonic hero. Okay? Siya po yung nagbigay ng mga bigas at kalabasa na ginawa niya pong stepping stone Diba? na mag-ingay sa social media para sa kanyang sariling ambisyon at makakuha ng mga mayayaman na po pwede niyang hamulin sa Mayaman Challenge at the end of time ay putangan Diba? o gawing financier sa pamamahagi niya ng bigas. Diba? May pinanshare sa pamamahagi ng bigas. That alone, dapat kabahan na kayo. Yun ang istorya ni Inay Mary Ann. Kaya may mga namimigay ng bigas, hindi dahil sa kanya. 'Di ba? At least nakakain yung mga tao. No. Yung pagtulong kasi ng stepping stone yon para tumaas ang credibility niya, marami magtiwala sa kanya. Ito yung nangyari. Papakita ko sa inyo ha. Pakinggan nyo to. Kinuhanan niyo ng peras kami, in-store pa uwi na kami nun. Tama, di ba? Pero syempre, hindi niyo aaminin yung amount kasi ganyan naman po kayo maglaro. Pati dollar ni Nestor na nakatago, binigay niya sa'yo, Francis. Bakit? Bakit binigay sa kanya? Para?
pinahiram niya sa'yo, Francis. At bago ka makulong, Sunday, kami ni Alvin Chio nag-abot sa'yo ulit ng pera para dyan sa bigas mo na pinasalo mo sa amin, para sabi mo makilala kami dahil tatakbo kami ng party list. Tingnan mo, may sumalo pala ng mga bigas na pinamigay. Hindi talaga siya, sa kanya galing. Now, yung sinasabi nitong supporter na to, dapat maintindihan yung mga kababayan ko, no? Kasi nga naman, ako, kung hindi ko alam yung mga nasa likod din, marami kasing taong naabala. Maraming taong naloko para maipamigay ang bigas na yan. Ngayon, iintindihin ko naman kayo, no? Kung kayo nga naman ay hindi nyo alam yung background, ano nga naman ang masama doon kung galing nga naman sa OFW? At least, si FLM yung nag-initiate para makatulong yung mga kababayan nating OFW sa mga nangangailangan, nagkaroon ng bigas. Pero may reason behind eh. Kung bakit may bigas, stepping stone daw yan. Para sa mas malaki pang plano. Ano yung plano na yon? Diba? Kung hindi nyo nagigets ko ano yung, bahala kayo. Kaya nga nagre-reklamo na yung iba ngayon na hindi na nabayaran, na nagkaroon na ng pera. Andito na papasok yung kinausap mismo ni MG si Sekyama nung tinanong niya, halimbawa sa 1 million, ilan yung naipamigay. Sabi ni Sekyama, mga 100,000 lang daw. Bulsa na yung 900,000. Yun ay hypothetical lang sa 1 million. So meaning, 10% yung pinamimigay. Ang nakolekta ayon kay Mami Susan, baka umabot ng 80 milyones eh. Tapos ang pinamimigay mali. Talaga modus talaga. Kung iisipin mo yung mga testimonya ng mga iba. Tapos ang sasabihin nyo, ganito, ay hindi na makapaniwala. Ito, ganito ang mentality nyo. Then at least ginamit talaga para ipang-donate. Sabihin na natin na hindi niya talaga pera, pero at the end, ibinahagi niya eh. Siya ang nanawagan sa mga mayayaman na mag-donate ng sako-sakong bigas. Nang scam siya, pero ginamit din upang tumulong. Ano ba? Kaysa naman ng scam na nga binulsa yung walang ginawa. Yung makagago nyo, hindi kilala nung pandemya eh. Hindi niya alam na nagmayaman challenge din si MG nun ano. Ganito ang mentality ngayon ng mga kababayan natin. Kaya sometimes nakakatamad na eh. So okay na may na-scam siyang sobrang daming tao. At least may natulungan siyang 250 sacks of rice. Ano ba mga kababayan ko? Yan ang mentality natin eh. Yung parang bubulagin mo na yung sarili mo. Importante, may nakatulong. Kaya sometimes nakakatamad ng mag-explain talaga eh. Just imagine, sasabihin mo, okay lang na ng scam. At least nakatulong. Bullshit, di ba? Bullshit. Di ba? Kung yun ay i-donate sa'yo para ipantulong, para yun sa itutulong mo. Walang pinagkaiba yung sa flood control, tanga. Bilyones ang ninakaw nila do sa flood control, ha? So meaning, acceptable sa iyo yung ginawa ni Diskaya ng mga kontraktor. Ang presyo, bilyones, tapos at least may ginawang tulay, di ba? Substandard nga lang. Ay putang ina, wag na nating ubusin ang panahon natin sa pag-imbestiga sa flood control. Tanggap naman pala ng mga kababayan natin yun eh. Ang importante naman pala may ginawang tulay.
kahit na sabihin mo na bilyones ang ninakaw, at least may ginawang tulay, di ba? Bahala kayo dyan, men. Masakit na ang ulo ko. Pahinga muna ako.